Narito na ang PTV Balita ngayon. Muling nagpatrolya ang missile frigate at state-of-the-art na barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna sa West Philippine Sea. Mismong si Western Command Chief at Vice Admiral Alberto Carlos ang nanguna sa pag-iinspeksyon sa mga isla na okupado ng Pilipinas gaya ng Pag-asa, Parola, Likas at Lawak Islands. Nakipagpulong din ang opisyal sa mga tauhan ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard na nakadeploy sa lugar. Dito, binigyang diin ni Carlos ang kahalagahan ng kanilang papel sa pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Nagdala rin sila ng iba't ibang supplies at pangangailangan ng mga tropa sa isla. Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development na bigyan ng tig 15,000 piso ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa ngayon tinatalakay na ito katuwang ang Department of Agriculture. Personal na tutukuyin ng DA ang mga magsasaka na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga maliliit na rice retailer na naapektuhan ng price cap sa bigas. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Formal nang gibuksan sa Department of Trade and Industry Region 7 ang One Town, One Product Hub sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Kapin sa 60 ka mga negosyanteng MSME nga nagmugnag mga lokal nga produkto ang matagaan og higayon makabaligya sa ilang mga produkto. Ang One Town, One Product Hub usa ka programa sa DTI na mihatag sa higayon nga makapromote og baligya sa ilang mga produkto ang mga MSME ngadto sa mga lokal ug international na mga turista. Lakip sa mga gidisplay mo mga produkto para sa panglawas, pagkaon, mainom, pangregalo, pangdekorasyon ug mga sanina. Usa ka dakong tabang ang paghatag sa mall ug usa ka tuig nga libreng abangan sa ilang hub isip tabang sa mga MSME. This is not only housing the products of Cebu province, but all of the provinces of Region 7, including Siquijor. Okay. So, nandyan talaga lahat, no? Kompleto siya. Started this journey like last year, no? Following negotiations with Ayala Center Cebu Management and directives from Ayala Land Incorporated, the mall management agreed to provide a significantly larger space of 110 square meters compared to the original 38 square meter offer over there. So now we are in a corner store. Thank you so much, Ayala. It has been our objective really to support. It's really our social enterprises. Yung mga startup, they're 99% are really in the grassroots. And if we don't give them opportunity to grow or to develop or activate their business, mahirap talaga for this country to grow, no? Sa laing bahin, kapin sa 400 ka mga benepisaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation ang nakadawat og tabang pinansyal gikan sa LGU sa Mandaue City. 4,000 pesos ang nadawat nga kantidad sa mga benepisaryo sa barangay Ibabaw Estancia sa Dakbayan sa Mandaue. Mismo si Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang nanguna sa maong pagpanghatag uban si DC Mayor Glenn Berside o pipila sa ilang mga konsehal, lakip na si board member Glenn Soco. Ang maong tabang agi sa programa sa AICS, di ng LGU mutabang sa mga kaigsuunang labing ng hinahanglan. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.